o pera sa linggong ito. Maaaring magbunga ang matagal ng pinaghirapan kung pag-iibayuin pa ito. Iwasan din ang pagiging maluho at maaari mo itong ikasama. Gemini, May 22 to June 21. Ang pagiging malikhain sa pag-iisip ay makatutulong tungo sa tamang direksyon ng iyong buhay. Makabubuting kausapin ng direkta ang mga taong may pinagkakasamaan ka ng lobo, meron kayong hindi pagkakaunawaan. Makatutulong ang iyong mga bagong ideya para papalapit sa ibang tao. Cancer, June 22 to July 22. Magtanong kung ano man ang iyong nais malaman at makakukuha ng matagal nang hinihintay na sagot mula sa iyong minamahal. Ito rin ang magandang araw para makipagsapalaran sa negosyo. Matutong tumayo sa sariling mga paa. Leo, July 23 to August 22. Ang pagbabago sa iyong tahanan ay magbubunga ng positibo sa inyong buhay. Magiging mabilis ang labas ng pera. Isang kasambahay ang dadaan sa matitinding pagsubok. Manatiling matatag dahil ikaw ang paghuhugutan niya ng lakas. Virgo, August 23 to September 26. Maaaring magkaroon ng paglalakbay. Ang pagtungo sa ibang lugar ay hindi hamak na mas magiging masaya kaysa sa iyong iniisip. Iwasang magpalamang o magpagamit sa mga taong malalapit sa iyo. Ang pagiging sensitibo at malalahalin sa kapwa ang maaaring magpalapit sa iyo sa taong matagal mo nang ninanais. Libra, September 24 to October 23. Iwasang mambintang hanggat walang matibay na pruweba. Maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay. Iwasan ang sugal at mag-isip ng mabuti bago gumawa ng isang mahalagang desisyon. Scorpio, October 24 to November 22. Sa isa sa iyong minamahal na hindi may sasama o may imbitahan sa isang pagtitipon. Magtatagumpay sa iyong karera kung papasukin ng mga bagong ideya at susunggaban ng mga oportunidad na darating. Ang pagiging matalino ay maaaring magdala ng panibagong pag-ibig. Sagittarius, November 23 to December 21. Gamitin ang pagiging malikhain para masolusyonan ang hinaharap na problema. Iwasan ang pagiging mayabang. May mga hindi inaasahang bayarin na maaaring dumating. Makabubuting kumausap ng mga taong mas nakatataas sa iyo para isangguni ang isang problema. Capricorn, December 22 to January 20. Maaaring lumala ang iyong karamdaman. Ingatan ang kalusugan dahil delikado kung hindi ka matututong ibahagi sa ibang tao ang iyong suliranin. Iwasan ang pagtatapat ng problema naman sa mga kasama mo sa trabaho. Maaaring makilala mo ang panibagong pag-ibig sa pamamagitan ng mga taong malalapit sa iyo o mga kaibigan mo. Aquarius, January 21 to February 19. Makakabighani ng iba ang iyong mapangusap na mga mata. Ang hindi pagkakaunawaan sa trabaho ay maaaring magresulta ng iyong pagbagsak. Kaya nararapat lamang na makipag-usap ng mahinahon at huwag padalos-dalos. Huwag mambintang ng basta-basta sa mga taong kasama mo sa bahay. Pisces, February 20 to March 20. Mag-ingat sa mga taong hindi totoo sa kanilang mga sarili. Maaaring makaranas ng problema sa kalusugan dahil sa iyong kapabayaan. Mangangailangan ka ng tulong mula sa ibang tao sa linggong ito. Magiging mahirap ang pasok ng pera ngunit huwag panghinaan ng loob dahil baka lalo itong magpabigat sa iyong sitwasyon. Sa mga nais pong sundan ang aming horoscope, magbukas lamang kayo ng Kasindak-Sindak Facebook at doon namin i-upload ang horoscope ngayong linggo at ang paaralan po kung saan pumasok yung bata na mga kaluluwa pala ang kaklase niya ay i-upload namin yung school, yung room at kayo na ang bahalang dumama. Nung dumating kami ron, tahimik ang panahon. Pagdating namin sa school, naging violente ang hangin at yung mga kurtina nila parang nangangalit. At yung kasama namin may third eye, ang nakita niya bago ako nakalapit sa pintuan ng room ay merong entity na parang
nanlilisik, hindi ko naman nakita, pero naramdaman ko ang lakas ng hangin. Pakikita po namin sa inyo yung video na nanggangalat yung hangin, samantalang doon lang sa loob ng kwarto nangyari. Sa ibang kwartong pinuntahan namin, wala naman ganong hangin. Mamaya po, katas ng programang ito, abangan po ninyo. Yun yung classroom kung saan ginamit ng isang bata ng 6 months na ang kaklase niya pala ay namatay na lahat ng mga 1920s pa at ang teacher nila ay matagal na rin na mayapa. Isang kababalagang hindi may paliwanag hanggang ngayon. Yun po. At gaya ng pinangako namin, ano ba ang kwento naman nitong si Aleister Crowley? Daya, sino ba siya? Nakilala si Aleister Crowley bilang isa sa pinakakontrobersyal na personalidad sa makabagong panahon ng witchcraft. Ika nga ng ilan, si Crowley ang sumunod sa yapak ni Anton LaVey. Si Anton LaVey po ang leader ng Church of Satan. October 12, 1875, alas 11 ng hating gabi, ipinanganak si Edward Alexander Crowley sa Warwickshire, England. Ang kanyang magulang ay nagmula sa isang konserbatibong pamilya sa Inglaterra. Ang kanilang relihiyon ay Exclusive Brethren. Ito ay isang grupo ng mga protestante. Bata pa lang si Crowley ay namulat na siya na merong Diyos. Bantay sarado siya ng kanyang magulang dahil araw-araw ay kinakailangang nakakapag-Bible study si Crowley. Hindi siya pinapayagang makipaglaro ng kanilang ama sa ibang mga batang hindi nila kareliyon. Ang ama kasi ni Crowley ay isang panatikong preacher na bumabiyahe sa buong Europa para mamigay ng pamphlets. February 29, 1880, ipinanganak ang kanyang kapatid na si Grace Mary Elizabeth. Sa kasamang paalad, 5 oras lang itong nabuhay dahil sa komplikasyon sa puso. Nasaksihan ni Crowley ang kanyang bunsong kapatid na namatay. Matapos ang insidenteng iyon, tumatak na sa isip ni Crowley ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Grace Mary Elizabeth. Inusisa niya kung bakit kaya siya sobrang apektado sa pagkawala ng kanyang kapatid. Wala naman siyang magagawa para buhayin si Grace. Kalaunan, hindi na dumadalo si Crowley sa kahit anong burol ng kamag-anak o kaibigan niya, maliban na lang nang mamatay ang kanyang ama. Hindi na lang niya pinansin ang mga tao sa paligid, pero nakaramdam si Crowley na tila pinag-uusapan siya ng mga taong bumisita sa burol ng kanyang ama. March 5, 1887, namatay sa tongue cancer ang kanyang ama. Dahil wala nang pinakamamahal niya at super close, doon na rin nabago ang pananaw ni Crowley sa kanyang kinalakihang relihiyon. Isinalaysay niya ito sa kanyang inilimbag na libro entitled Confessions. Hindi na siya naawat ng kanyang ina na magbalik loob pa sa Diyos. Doon nagrebelde na si Crowley matapos makipag-away sa kanyang ina. At sa hindi sinasadya, natawag siya ng kanyang ina na isang diablo. Simula noon ay sinusumpa na ni Crowley ang pagiging Kristiyano. Nag-aral si Crowley sa Trinity College sa Cambridge University, ngunit hindi siya nakapagtapos dahil maraming sagabal sa kanyang pag-aaral noon. Gaya nga lang ng makilala ni Crowley si George Cecil Jones, isang miyembro ng Hermetic Order of the Golden Dawn. Ang Hermetic Order of the Golden Dawn ay isang occult society kung saan natutunan ni Crowley ang mahika, kabala, alchemy, tarot, astrology at iba pang hermetic subjects na may kaugnayan nga sa kababalaghan. Sa katunayan po, marami itong miyembro naging prominente sa Amerika at Europa, tulad ni na A.E. Waite, Dion Fortune at si W.B. Yeats. Ang okultismong ito, nakalap ni Crowley yung mga techniques tungkol nga sa pangkukulam. Pero noong 1900, na-ban
ang society ni Crowley dahil sa hindi magandang impluensya na ibinigay sa kapwa-tao nito. Hindi na nakagraduate si Crowley at nagpalipat-lipat na lang sa iba't ibang bansa. Dito, mas namulat ang kaalaman ni Crowley sa mental at physical discipline ng yoga. Dito na niya na-apply yung tinatawag na Western-style ritual ng magic. Taong 1903, pinakasalan ni Crowley si Rose Kelly at sa Egypt nila pinlanong mag-honeymoon. Sa isang taon nilang pagsasama, inamin ni Rose na may kababalagan siyang hindi maipaliwanag, kaya ikinuwento niya ito sa kanyang asawa. Kwento ni Rose na gustong kausapin ni God Horus si Crowley. Hindi naman kilala ni Crowley noon kung sino ba itong si God Horus, kaya dinala ni Crowley ang kanyang asawa sa Bullock Museum para ituro ni Rose yung mga rebulto sa museum kung sino ba tong si God Horus. Naituro ni Rose ang rebulto na ang ulo nga ng rebulto ay isang agila. Si Horus po ay isang Diyos noong 26th dynasty sa Egypt. Namangha ngayon si Crowley dahil ang rebultong iyon ay pang number 666 doon sa museum. Ang 666 ay numerong natuklasan na ni Crowley noong bata pa siya. Simula noon, nakinig na si Crowley sa kung anong sabihin ng kanyang asawa na si Rose. Ito yung trance state na tinatawag na kung ano po yung ibulong ni God Horus sa kanyang asawa na si Rose, dapat daw ay sundin ni Crowley. Doon ay 3 araw nagsulat si Crowley itong state ng anino ang kanyang mga sinasabi kay Crowley. Ang resulta, ang 3 chapters ng libro niya na The Book of Law. Taong 1906, nagtayo na ng sariling grupo si Crowley at ng kanyang asawa. Tinawag nila itong AA o yung Astrum Argenteum o yung Silver Star. Ilang taon pong nakaraan, nagkaroon na ng kaugnayan si Crowley kay Theodore Roos, leader ng Ordo Templi Orientis, OTO, isang Freemason group. Ang Freemason ay kinilala noon bilang Antichrist group. At alam niyo po ba na mismo si Crowley pala ang tumawag sa kanyang sarili na The Great Beast. Nahumaling na siya sa okultismo, naging bukas na rin siya sa makamundong pagnanasa. Kinaadikan niya na yung bawat babaeng makilala niya kaya nagkaroon siya ng iba't ibang uri ng sexually transmitted disease. December 1, 1947 ay namatay si Aleister Crowley sa kanyang boarding house sa edad na 72 years old. Ayon sa ilang saksi, bago mamatay si Crowley, ang kanyang huling pahayag ay sinabi niyang, "I hate myself." Hanggang ngayon po ay kinikilala ang kanyang mga ginawang ritual sa mga occult societies na sinalihan ni Crowley. Itutuloy pa namin ni Dea ang pagsagot sa mas marami niya pang panaginip. Sabi ni JB, magandang gabi. Madalas ko po na napapanaginipan na lagi may katalik na iba ang asawa ko. JB, suriin mo rin kung may mga hindi kayo pagkakaunawaan ng iyong misis. Kung meron nga, marahil ay nagmamanifest ito sa iyong panaginip. Sabi ni Ian Del Mundo, good PM kasindak-sindak. Pera pa sa 13 ang numerong 33 o 333 po ba ay malas na numero? Ito po daw kasi ay ayon sa numerology. Technically, hindi naman talaga malas ang number 13. Na-associate lang ito sa kamalasan dahil nagkataon na kasindak-sindak ang naganap na kamatayan noong unang panahon sa mga unang kasapi ng Knights of Templar. Tumapat ito sa petsang 13 Oktubre na araw ng Biyernes. Kaya naging malas ang Friday the 13th at kalaunan pati number 13 ay kinatatakutan na. Si
Maria Arca ng Quezon City, good evening po, na naginip po ako ng malaking aso, kulay itim, nakatingin, nagbabantay. Ginising po ako ng nanay ko dahil ang lakas raw ng sigaw ko. Maria, ang itim po na aso ay sumisimbolo sa isang kaibigang gusto kang traidorin. Sabi ni Sheila May, ang sukat Paranaque, tanong ko lang po, paano po ba malalabanan ng takot? Matatakotin po kasi ako lalo na sa mga bad spirit o engkanto. Sheila, palagi namin hinihikat ang lahat na huwag maging padalos-dalos sa paghuhusga sa mga nakikita, naririnig at nararamdaman. Baka kasi inuunahan kayo ng sariling takot sa mga bagay na normal naman pala pero inaakala nyo kagad na paranormal. Pero kung talaga may kababalaghan na nagaganap, hindi ba mas magandang tuklasin ang misteryo nito kaysa katakutan na lang? Si Rodolfo Asis ng QC na naginip po ako ng ataol at ang tatay kong namayapa na, ano pong ibig sabihin nito? Rodolfo, ibig sabihin may mga nakasanayan ka o ideya na hindi na nagagamit at kailangan ng ibaon sa limot. Kung napapanaginipan mo naman ang iyong tatay, ibig sabihin lang yan na namimiss mo siya. Sabi ni Mika Tupas, good evening kasindak-sindak, maaari nyo bang i-discuss ang mga kababalaghan sa Tower of London? Magre-research kami. Pinamumugaran ito ng mga kaluluwa, lalo na kapag may mga turistang gusto magpa-picture doon. Tatalakayin natin today, ha? Okay. Si John Philip Ortacho ng Las Piñas, bakit po kaya napananaginipan ko lately yung ex-girlfriend ko? We broke up decades ago. I'm disturbed. Kung sa panaginip mo po ay nasasaktan ka pa rin o sinasaktan ka pa rin ng iyong ex, sinasabi lang ng iyong subconscious mind na dapat ka nang mag-move on o kalimutan siya. Sabi ni J.R. ng Las Piñas City, good PM kasindak-sindak, lagi ko po naririnig na may umuulan sa labas ng bahay namin. Hindi ka babalagan ito. Base sa scientificong paliwanag, kapag umuungol ang aso, naghahanap lang siya ng sex partner. Ganun lang yun, JR. Si Vincent Tablang ng San Mateo Rizal, pwede po ba nating kontrolin ang panaginip? Thank you po. Opo, Vincent, sa pahayag nga ni Freud, dreams are the royal road to the unconscious. Sabi niya yun, kahit gabi-gabi tayong natutulog at hindi mo maalala ang iyong panaginip, hindi ibig sabihin ay hindi ka nananaginip. Alam niyo po ba sa isang pagtulog, halos 100 panaginip ang ating nabubuo. At napaggalaman po ng mga eksperto na kung hindi na maganda yung panaginip mo kahit mahirap, ay pwede pala itong kontrolin. Kailangan lang ng matinding practice at gagamitan talaga ng psychological techniques. Kung gusto mong managinip ng isang partikular na bagay, kailangang mag-focus. May isang tip ang aming guro since visual nga yung panaginip, diba? Sinasabi niya, for example, halimbawa, gusto mong mapanaginipan ng pamilya mo, pwede kang magtabi ng family picture sa iyong kama. Pwede sa ilalim ng unan. Yung sinasabi, diba, pag may exam, tabi mo lang yung notebook or yung... Kung nasa kalagitnaan ka naman po ng iyong panaginip at bigla kang nagising, huwag kagad babangon. Ipikit lang daw ulit yung mata at may posibilidad na matutuloy ang iyong panaginip. Marami pang ibang techniques at pwedeng humingi ng tulong sa ilang eksperto. Sabi naman ni Ronnie ng Camarin, Ronnie Perez, kahit anong araw, pwede bang mag-text sa inyo? Oo, kahit anong araw. Lahat ng mga text at Facebook messages, iniipon po namin at pipilitin namin basahin lahat at bigyan ng sagot ang mga tanong every Sunday. Si Dreams ng Caloocan, ano pong ibig sabihin ng panaginip ko na anino ni kamatayan tapos tumitig ako sa mukha niya, mukha ng birhen. James, nagre-representa lang ito ng negatibong pananaw sa iyong sarili. Sabi ni Lorenzo Cagbagan, may pagkakataon na nagtatayo ng balahibo ko at parang nanlulubo ang ulo ko at kinikilabutan ako. May kasama kaya ako sa bahay. Alam mo yan, so kung tumatayo ang balahibo ay may nararamdaman ka, lalo na kung kinikilabutan ka, pero huwag kang magpadaig sa takot. Kasi balang araw ay mas mauunawaan ng mga tao ang paranormal beings at hindi na sila magiging katatakutan para sa atin. Sabi ni Frankie Poraso, Kuya Benz, ano po ba ang Stargate? Totoo po ba? Ano, baka pwedeng itapik nyo next Sunday. Alamin namin, baka marami tayong matuklasan tungkol doon yun ang gawin natin isa sa mga paksa next Sunday. Salamat. Si Margarita Benesiro ng Bacoor, Cavite, na naginip ako, mahaba po yung buhok ko tapos gusto ko siyang gupitan ng konti pero ang nangyari, paggupit ko, umiksi siya at nasobrahan po.
Wala naman pong masama kung nasobrahan yung pagkaiksi ng iyong buhok, Margarita. Sumisimbolo lang ito sa pagkakaroon ng bagong simula sa iyong waking life. Marahil ay gusto mo nang ialis yung mga hindi makabuluhang katangian sa iyong buhay. Sabi ni Jana Binsay, Sir Benji, pakitapok yung Denetro Petrovich Manyak o yung Three Guys in a Hammer, no? Nangyari ito noong 2007. Sila po ang tatlong teenager sa Ukraine na nabidyohan at kinunan nila ang brutal na pagpatay at pag-torture nila sa biktima na si Sergei Yatsenko. More power sa kasindak-sindak. Sige, i-research namin ang video na ito. Jana, salamat. Sabi ni Paulo L. Diponso, isi-share ko lang, when my father is drunk, he becomes like Satan. Totoo po ba na demonyo ang alkohol? Dahil habang tumatagal, kahit hindi naman siya nakainom, pasama ng pasama ang kanyang ugali. Parang iisang ugali na lang yung nakainom at hindi. Parehang-pareha na ang pag-ugali ng kanyang pagkatao. He almost killed me. Please help me. Paulo, higit sa espiritu ng alak ang dapat pag-usapan sa sitwasyon mo. Ikaw na mismo ang nagsabi na kahit hindi siya lasing, asal demonyo siya. Huwag natin isisi sa alak lang ang problema. Ano, Paulo? Kailangan niya ang tulong. Ha? Huwag natin din siyang sisihin kaagad. Baka may malalim siyang problema, dapat siyang matauhan sa kanyang mga kamalian. At alam mo ba kung sino ang pangunahing tulong o pangunahing magbibigay ng tulong? Dapat manggaling sa pamilya niya mismo, yung family support nga, ang family support system nga dapat. So pag-usapan ninyo ng pamilya mo yan. Si John Tapa ng Pembo, Makati, yung dream ko po kasi, yung mahal ko, nasa gitna namin ng ex niya. Tapos pagtingin ko sa kanila, magka-holding hands na po sila. So ring mabuti mo na, John, kung ano ba yung estado ng inyong relasyon, ng iyong girlfriend or misis. Marahil ay nagmamanifest nga ito sa iyong panaginip. Sabi ni John na yung pasaporte, pakikwento naman yung pagkamatay ni Julie Vega. Maraming nagkukwento na siya ay nakulam, no? Hindi kasi agad natanggap ng mga fans na sa gitna ng kasikatan ay at saka batang-bata siya, namatay. Hindi rin kaagad nagpaliwanag yung pamilya sa naging sakit talaga. Ang daming espekulasyon lumabas. Kaya hanggang ngayon, may misteryong nakabitin at marami pa rin ang nakakilala sa kanya at nakakaalala. Si Ekasyon Bolina, Kuya Benji, topic niyo naman po yung kay Annalise Mitchell. True to life po talaga yung nangyari sa Germany. Nakakaawa po talaga at nakakasindak yung story niya. Sige, hanapin namin. Maraming salamat. Si Rich Mark Koji naman ng QC na naginip po ako na nabunutan ako ng 3 ngipin at ano pong ibig sabihin nito. Ibig sabihin ay wala kang kumpiyansa po sa sarili na makamit mo ang iyong mga gusto sa buhay. Sabi ni C.F. Clark Hill, Kuya Benji at Ate Dea, pakitapik yung tungkol sa kauna-unahang taong kinidnap ng alien. Mahirap hanapin pero baka hahanapin ko ito para sa CF. Si MJ Kit Asuncion, Sir Benji, Ma'am Dea, ano pong ibig sabihin ng panaginip ko? Una po, nasa rooftop daw po ako ng aming building dito sa office. May kasama ako sa taas, lalaki, tapos bigla siyang tumalon. Tapos hindi siya namamatay at nakatayo pa siya. At ginaya ko po siya, tumalon din po ako, na parang may isang anghel na nakaalalay sa magkabilang kamay ko at hindi din po ako namatay. Natulog na lang po ito ko, merong sumasakal na lang sa akin at sobrang galit niya. Pero madilim po po siya at maliwanag naman po yung paligid namin. Sa madaling salita po ay umaga nun. Meron po kasi akong family relatives na matagal ko nang nakakasagutan. Ano po kayong ibig sabihin nito? MJ, ibig sabihin lang nito takot ka dahil hindi mo na kumpleto o nakamit ang isang bagay na pinagawa sa iyo. Yung iba pang mga panaginip na hindi na namin masagot sapagkat mag-alas 12 na po ng gabi ay bibigyan sa sagot sa susunod na linggo at nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong pagsuporta sa programang Kasindak-Sindak at sana po ay marami kayong natutunan at nabawasan ng mga nahihintakutan at palagi kong hinihiling sa ating lahat. Sabay-sabay tayo palagi magdasal dahil ang Panginoong Diyos lamang ang higit ng makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. Saan man dako ng kalawakan, saan mang universe meron, hindi lang sa daigdig natin. Huwag tayong matakot sa sinasabing end of the world. Magdasal lang po tayo at si Lord ang bahala sa ating lahat. Maraming salamat sa ngalan ng kasama ko si Aaron Tolentino, si Eugene Villena,
si Leslie Loren, si Joey Perez, si Edson Martinez at si Lea Ricacho. Ito po si Benji Felipe hanggang sa susunod na linggo para sa isa na namang edisyon ng programang pinakakasindak-sindak sa balat ng FM Radio, ang Kasindak-Sindak.